Jed, ipinahayag o idinitalye ba ng PNP kung ano ang SOP nila sa mga ganitong sitwasyon? Ayon sa Philippine National Police, kadalasang mayroong dilema ang mga pulis kapag ganitong may mga insidente kung saan mayroong nasaktan o nasawi. Kaya kahit halimbawa na walang kasalanan yung driver gaya doon sa nangyaring insidente sa LRT-1 ay i-detain pa rin ito kahit ongoing pa yung investigation. Tinalakay ngayong araw ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang nangyaring insidente sa umano'y pagtalo ng isang estudyante mula sa platform ng LRT-1 Fernando Poe Jr. Station nitong nakaraang linggo. Dito tinanong ni Committee Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ang Philippine National Police kung ano ang sinusunod nilang standard operating procedures kapag ganitong pangyayari. Ito ay matapos i-detain ang driver na saktong nakabundol sa umano'y tumalon na bata at wala naman talagang kasalanan sa isinapit ng estudyante. Paliwanag ng PNP na may proseso lamang na kailangang sundin ng pulisya kaya dinala ang driver sa presinto. In our case, since this is a traffic accident and the investigators, of course, on the ground could not immediately have the total, facts about the incident. So we just to make it sure that is there's really a need or negligence on the part of the driver. So, in as much as I believe our investigators also may be found in dilemma also, sir, to determine ano ba talaga yung culpability kasi nagkaroon ng involvement na gano'n. Just to make it sure, sir, na ma-expedite namin lahat ng ebidensya makukuha namin, even the CCTVs on board, para immediately kung if found out that there's no negligence on the part of the investigators, then on the part of the involved, then could immediately release the person. Ngunit nilinaw ng mga senador kung mayroon bang legal basis ang ganitong practice ng mga pulis. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calenisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM, na wala ito sa batas. Verbatim niya pang sinabi na it's not the law and it's not even in the rule. Malaking gap po talaga. Ang nangyayari ho dyan, basta may namatay, automatic, kinukulong ho lahat ng involved kahit wala ho talagang kasalanan. That is actually truly wrong. Bakit? Kasi inosente yung tao eh. 1 minute in detention is already wrong. Why is it that way? One, to clarify, there's nothing in the manual which states that kailangan mong arestuhin kapag may namatay. Nothing. We read the manual. In fact, that manual is being revised as we speak. Ano na yun, Commissioner? It was just a practice. Wala talaga, not in the manual, wala ko None, sir. Para kay Attorney Calenisan, panahon na para repasuhin ng ilang batas sa bansa, lalo na at may modern technology nang maaaring magamit upang mapabilis din ang investigasyon sa ganitong mga insidente. Aga umaasa si Senator J.V. Ejercito na agad itong aaksyonan ng Senate Committee on Justice yung panukala niyang Defensive Driving Protection Act upang maiwasan na yung ganitong mga pangyayari na ikukulong o na i-detain yung mga personalidad na wala namang kinalaman o kasalanan dun sa mga nangyayaring insidente. Ayan muna update, balik sa'yo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.